June 30 mga kabrigada, abay uupo na ang mga bagong halal na mga opisyal dito sa ating bansa, Brigada Gabs. June 30 magsisimula po yung unang araw nila sa kanilang pagsisirbisyo bilang bagong halal na mga opisyal. Pero ang tanong dyan mga kabrigada, ano bang mangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands sa detention cell ng International Criminal Court, Brigada Gabs? Kasi di ba matatandaan natin, nanalo ho siya landslide sa Davao City bilang bago ho nilang, nagbabalik ho nilang alkalde mga kabrigada. Doon sa mga ambush interview kahapon kay Secretary John Vic Remulla, sabi niya partner, dapat physically present para sa pag-o-oath itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. So, pero sabi ni Secretary Remulla, abay tatanungin niya ang ICC kung maaari bang magpadala ng personnel yung konsulado natin sa Netherlands para ma-process yung oath-taking ni dating Pangulong Duterte. So dahil kailangan physically present, doon gagawin yung oath-taking. Pero ang tanong dyan, papayag ba yung ICC? Yan. Is it feasible ba mga kabrigada? Okay, kunin natin yung pananaw mga kabrigada ng syempre experts sa ICC law mga kabrigada dahil siya po ay member ng ICC List of Council. Ang chairperson po ng Center of International Law, Center Law, si Attorney Joel Butoyan. Nasa linya ng ating telepono, Attorney Joel. Magandang umaga po sa inyo. Morning po. Magandang umaga, Brigada Gab and Brigada Abner at sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga. Unang-una po, yung question ko po sa inyo, Attorney Joel, pinapayagan ba or pwede bang manumpa ang dating Pangulo bilang bagong halal na mayor ng Davao dyan po sa detention center ng ICC? Alam mo, Brigada Gab, maraming issues na involved sa problema na yan. Unang-una, sino ba ang pwedeng mag-administer ng oath na pwedeng nandun? Ang pinakamalapit yung ating ambassador to the Netherlands, tapos yung mga consular offices, consular officers, no? Pero ang authority ng ambassador at mga consular officers to administer oath ay limitado lamang within the premises of our embassy and our consulate. No? Wala silang authority generally na mag-administer ng oath sa labas ng embahada at sa labas ng konsulado natin dahil alam mo naman sa international law, yung ating embassy, yung ating consular offices, parang extension yan ng Philippine territory of Philippine jurisdiction. Paglabas mo dyan, wala nang authority yung walang visa generally, no? So ewan ko kung bakit nila binabalak na kunin ang consular officers natin para pumunta dun sa may detention center. Walang authority po yung ating consular officers to administer oath doon sa may detention center ng ICC. So in short, kung gusto ho talaga ng DILG, dapat mapapahig nila yung ICC na lumabas si dating Pangulong Duterte dyan sa kulungan niya, tapos sa embassy siya mag-take oath. Parang ganun ho yun na, attorney. Parang ganun ho. Yung magiging yung sitwasyon dyan, although wala pa ako nakikita na president, kumbaga pangyayari sa ibang kaso na ginawa yan, no? Dahil yung isang detainee sa ICC case ay pinapalabas lamang sa detention kung may order yung court na interim release. O kaya in extreme cases kung kailangang dalhin sa ospital na hindi kakayanin ng mga doktor na nakapirmi at nandun sa detention center. Pero ang tanong dyan, Attorney Joel, meron ba at kung meron man, sino yung pwedeng magbigay ng authority doon sa mga ambassador, doon sa mga consulate officials natin para pumunta po dyan sa ICC detention cell para pangasiwaan po yung oath-taking? Ano po yan, manggagaling ho yan sa yung ganyang level po ng decision, tingin ko manggagaling sa Secretary of Foreign Affairs, ibababa sa ambassador natin, no? Kasi talagang kaiba-iba talaga na gagawing trabaho ng embahada natin. So I think magiging political decision yan sa Secretary ng Foreign Affairs. Dahil nga ho nabanggit natin na unprecedented ito, kakaibang gagawin ho ito. Ano ho sa palagay ho ninyo yung chances? Gaano kataas yung tsansa na ito po yung mapagbigyan ho ng International Criminal Court, attorney?
sa tingin ko mahihirapan yan ng pagbibigyan ng ICC, no, dahil unang-una wala yan sa kanilang rules, wala sa Rome Statute, no, and wala rin yan sa mga karapatan ng akusado, and hindi rin yan makakatulong sa ICC trial, at hindi rin yan makakatulong sa wala rin kumbaga karapatan na ma-violate, no, sa akusado kung hindi yan pagbibigyan, dahil talagang detainee ka talaga. Ano po yung pagkakaiba, Attorney Joel, nung mga persons deprived of liberty sa Pilipinas at doon sa ICC? Alam naman natin yung mga PDL sa Pilipinas, may mga constitutional and civil rights na ma-exercise kahit nasa kulungan po, pwedeng bumoto, pwedeng magparehistro. Doon po sa mga person deprived of liberty sa ICC, may ganito bang mga karapatan under the International Criminal Law, sa ICC law, yung pwedeng ma-enjoy at pwedeng kunin pa rin ng mga naka-detain po doon? Wala pong gano'n, no, sa ICC. In fact, sa ICC nga, hindi ino-honor yung tinatawag na immunity from suit ng mga national leaders. So doon pa lang makikita mo na talagang binabaliwala yung karapatan ng mga national leaders under national laws on immunity. So kung hindi sila immune, edi mas lalo nang wala silang karapatan na i-exercise yung mga ganyang rights. Attorney Joel, sa ibang issue naman po, maki-update lang po ako doon po sa mga estado na po, proseso dyan sa International Criminal Court. Hiniling po ng kampo ni dating Paulo Duterte na i-disqualify yung dalawang mga judges at saka yung bagong pumalit na ICC prosecutor, itong si ICC prosecutor niyang, inopose po yung ganong request on the part ng kampo ni dating Paulo Duterte. Ano pong kasunod na mangyayari dyan? What's the next step ng ICC para doon sa mga pending request na ito? Magdi-decision po yung presidency ng ICC kung i-disqualify nga yung mga judges, yung dalawang judges na pinapa-disqualify ng kampo ni former President Duterte. Brigada Gab. Pero ang sa akin, tingin ko walang merito, no, dahil wala namang technically issue of partiality and bias, no. Nag-issue sila ng decision na batay sa kanilang legal opinion, hindi naman yon bias or partiality, no. Porque meron kang decision na previously on an issue similar to an issue that you're facing now, magiging bias ka na. Kasi kung gagawin mong ganyan, di parang yung lahat ng judges na may previous decision, and then kung mag-crop up ang the same issue in a subsequent proceeding, lahat na madi-disqualify kung ganun ang magiging reasoning na isusustain ng ICC. Ang konting judges yan, 18 lang sila. And I'm sure paulit-ulit naman yung mga issues dyan, no? Dahil talagang pare-pareho naman yung issues, napaka-konti yung issues dyan dahil 4 lang na crimes yung dinidinig ng ICC, and ang palaging binabato na issue dyan ay walang jurisdiction yung ICC. So paulit-ulit yan. No? At sa tingin po ba ninyo matibay yung argumento ng ICC prosecutor na sinasabi na dapat merong ina-accord na presumption of impartiality yung mga parties dyan dun sa mga umuupong judges, Attorney Joel? Tama yun. Yun yung talagang premise ng bawat hukom, no? Na may presumption of impartiality. And burden yan ng sino man mag-aakusa na partial and bias yung isang judge na magbigay ng factual na rason na talagang partial and biased yung judge. And sa tingin ko, just because may previous decision yung mga judges, hindi bias na sila, walang walang laman.
Hindi ba pwedeng walang laman sa pagkamerito ng klaseng argumento. Hindi po ba pwedeng i-take it against the defense team kasi nga una may request sila for partial excusal, pangalawa yung disqualification ng dalawang judges. So parang lumalabas na parang wala naman silang tiwala doon sa mga upong mga judges, Attorney Joel. So, na-deny na lang yung kanilang excusal, no, dahil mali nga yung unang final nila. Dahil yung excusal, walang karapatan yung defense na ihain yung galing klaseng motion. No? Yung mga huwes mismo ang may karapatan na i-assess kung meron silang ground for excusal. No? So, talagang walang ground yung unang final nilang motion, walang ground din yung pangalawang motion nila. Okay. Panghuli na lang po siguro mula sa akin, Attorney Joel, natanong ko na to kay Attorney Cristina Conti noong isang araw. Ayun, naputol lang pa. Pero gusto ko rin itanong, ano naman yung sa palagay niya doon sa bagong hawak na prosecutor, di ba? Itong si Ayun, Attorney, medyo naputol lang po, pasensya na po. Ito, natanong ko na rin to kay Attorney Cristina Conti noong isang araw, pero hingan ko lang din kayo ng opinion. Di ba, dahil nga ho napalitan itong prosecutor, ang deputy prosecutor na ngayon si Nyang, di ba? Si Mami Nyang. Ano ho siguro yung ano ho natin dito? Tingin ho natin palagay, meron ba mga pagbabago? Meron ba mga maiiba dito po sa mga magiging trial ni dating Pangulong Duterte, Attorney? Hindi po napalitan si Karim Khan. Kasi from the very beginning, simula pa last year, si Deputy Prosecutor Nyang ang talagang nakatutok sa kaso ng Pilipinas. Siya yung assigned talaga na supervising prosecutor sa situation ng Pilipinas. Hindi po si Prosecutor Karim Khan. So wala pong pagbabago, tuloy lang po yung trabaho nila sa sitwasyon ng Pilipinas. Dahil talagang si Prosecutor Nyang talaga yung nakatutok sa situation in the Philippines po. Okay, sige. With that, maraming salamat po, Attorney Joel, sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat din po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.